So marami lang nagtatanong nito kahapon pa. So para isang sagot na lang kung totoo daw ba yung kay Renz Abando. So kung gusto siyang makuha ng Golden State, actually sumagot na si Renz doon sa kanyang IG account. Walang katotohanan yung balita na yon. So kahit yung mga writer na kilala ko dito, tinanong ko na lang din. Pero wala silang alam na merong interest ang Golden State tungkol kay Renz Abando. Kahit yung isang writer sa US, ang pinost lang doon ay kung paano yung mga fans kinumpare si Renz kay Ja Morant dahil pareha sila ng physical attribute. Yun nga lang, mas hyper si Ja Morant doon. So imposible ba or hindi kay Renz Abando na makalaro sa NBA? Pero ito yung isa sa iisipin nyo unang-una pa lang. Maraming katulad kasi ni Renz sa liga. So tinanong ko dati yung isang assistant coach ng Summer League ng Bucks. Hindi kasi imposible, napakahirap lang at wala ding guaranteed. Pero nagawa na kasi dati. Ang keyword doon, dati. Si Renz Abando kasi 25 years old na. Consider siyang international player, means sa rule, automatic siyang free agent or undrafted. Pagpatak pa lang niya nung 22 years old siya. Nasa college pa ata siya nun. Hindi naman imposible. Kasi kung gagawa lang din ako ng isang rumors na kapanipaniwala, Golden State yung gagamitin kong team. Kung Lakers kasi, malabo pa sa sabaw ng puset. Times 2. Ang Golden State kasi subok na. Meron kasing story ng isang fan na nag-stay talaga sa harap ng gym ng Golden State sa loob ng 31 days para makapag-try out. Yun ay si Dari Arrington. Mga 2018 pa ang news na yun, pero meron pa kasi isang dating nag-try out talaga sa Golden State at member ng kanilang staff. Si Dari Arrington kasi naging national news dati kasi pumasok doon ng Golden State na nagpa-tryout talaga sila ng ibang mga fans na merong basketball experience. Ang isang example ng headline doon kung gagawa lang din naman ng rumors, Renz Abando pinag-tryout ng Golden State. Yun, pasok yun sa kapanipaniwala. Dahil si Juan Toscano Anderson, naglaro siya dati sa ibang bansa, naglaro din siya sa college sa US, pero hindi siya sumubok sa NBA draft dahil alam niyang hindi siya pipiliin doon. Kaya ang ginawa ni JTA after niya makapaglaro sa ibang bansa, dumaan pa siya sa tryout sa Golden State. Hindi siya direktang kinuha. Pagpalagay na natin ganito, meron niyang gusto kay Renz Abando yung Golden State. May tatlo siyang kailangang isipin doon. Una, edad niya. 25 years old na kasi ngayon si Renz Abando, kayo na lang ang sumagot nito. Sa NBA kasi, kapag 22 ka na, may edad ka ng player, hindi ka na prospect na matatawag nun. Kasi dati, sinasabing, ba't si Luis Scola, 28 na naglaro sa NBA, rookie pa. So bago pa lang pumasok si Scola sa NBA, dominante na niya ang EuroLeague or Spanish League. Multiple champion pa siya doon. Ang isa pa doon, ayaw din bilhin ng team yung contract niya sa Europe at Houston ang bumili nun. Na-drop pa si Scola ng 2002 na naglaro siya after 6 years. Pero halimaw na nun itong si Luis Scola sa mga international game. Si Renz Abando naman okay naman siya sa Korea at maganda rin naman ang pinakita niya yung last game sa World Cup. Ito pa yung problema dyan, sweldo. Di umano si Renz Abando, di ko sure kung tama to, nasa $100,000 to $200,000 ang sweldo niya dito sa Korea. Sa G-League kasi, pwede siya makakuha ng around $40,000. Iba kasi ang senaryo ni Renz Abando, talagang idadaan siya sa G-League, hindi siya direktang kukunin sa main team. So kapag nakapaglaro pa siya sa main team at sa G-League, yung isang player doon nakakakuha ng at least $100,000. Depende pa yon kung mabibigyan siya ng contract talaga. Yung malalaking kontrata kasi sa G-League, binibigay yon sa mga prospect na dinaan nila sa alternative, gaya dati na Jalen Green. Sa 25 years old na edad ni Abando, gaano katagal ang iintay niya para masabak siya sa main team? Dahil mas malaki ang makukuha niya sa Asia. So yung ikalawa, yung kontrata. Kung mas pipiliin ba ni Renz yung contract ng G-League muna kesa contract sa Asia na alam niya mas malaki. Yung pangalawa, ito. May dalawang players kasi dati ang hindi natuloy ang comeback dahil dito. Si Jeremy Lin at si Lance Stephenson. Mga time pa to ng pandemic dahil hindi noon nakakuha sa oras ng FIBA clearance si Lance at itong si Jeremy Lin. Matrabaho din kasi yon. Ang alam ko pa si Jeremy Lin nakapaglaro talaga sa G-League. Pero hindi siya ma-assign sa main team ng Golden State dahil sa team at sa FIBA clearance. Hindi nila nakuha sa oras yon at matrabaho pa. So hindi ko alam kung paano tatapusin ang episode na to, kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.